Welcome to Real Estate at Iba Pa. Ang layunin ng video nito ay i-discuss ang mga government agencies na kakailanganin na familiarize tayo para sa title transfer process. Okay, una at huli sa lahat ang Registry of Deeds. Una kasi bago tayo bumili ng property, mabuti na tingnan natin ang certified true copy nito at may kumpara kung match ba yung kopya ng Registry of Deeds doon sa kopya na hawak niyo doon sa binibili niyong lupa. Okay, susunod pupunta tayo sa local government unit, sa offices ng assessors at ng treasurer's office. So ang pagpunta nito pwedeng sa city or municipal or kaya naman sa provincial office. Okay, ano ang kinukuha natin sa assessor's office? Kinukuha natin dito ang certificate of improvement or certificate of no improvement. Kailangan natin yan sa e-car and sa title transfer. Susunod, dito rin sa assessor's office, makukuha natin ang tax declaration. Ang tax declaration ay ang valuation ng lupa. And kasama dito, nakukompute din ang amilyar na binabayaran taon-taon sa inyong lupain. Okay, dito naman tayo sa kapitbahay ng assessor's office, ang treasurer's office. Dito sa treasurer's office, dito naman natin binabayaran yung actual na amilyar na due sa atin. After nito, makakakuha rin tayo or dapat kukuha rin tayo ng tax clearance natin. Katunayan na tayo ay walang balance sa tax. Yes, kailangan din ng tax clearance para sa title transfer. Okay? And in the same office, sa treasurer's office, dito rin tayo nagre-request or nagbabayad ng transfer tax clearance. So, iba pa to sa documentary stamp tax, iba pa to sa BAR taxes. Ito ay sa LGU, Transfer Tax Clearance. Okay? Susunod, ang mga requirements na ito, karamihan dito, ang title, ang tax deck, ang no improvement, lahat ito ay isasubmit pa natin sa BIR para ma-assess tayo ng ating transfer taxes. Una ay ang CGT or kaya ang estate tax or kaya ang withholding tax para sa ating transfer tax. Ang susunod naman ay ang documentary stamp tax na kasabay nung CGT or estate tax or donor's tax or expanded withholding tax. Okay. After nito, makukuha natin ang ating electronic certificate authorizing registration. So, ang electronic certificate authorizing registration or ang e-car naman ay nagpapatibay na pwede na nating ilipat sa pangalan natin ang property dahil bayad na tayo sa taxes. Okay? So, kasama sa requirement yan, syempre, yung pagbigay natin ng deed of conveyance natin. Whether it's a deed of sale for capital gains tax, EJS or court order or katunayan ng pagmana para sa estate tax or ang deed of donation para sa donor's tax. Yan ang deed of sale para sa withholding tax ng mga korporasyon. Okay, pagkakuha natin ng lahat ng ito, babalik na naman tayo sa LGU kasi normally nauuna ang e-car bago ang LGU transfer tax. So, babayaran naman natin yung transfer tax natin. And kapag nakuha na natin ang lahat ng requirements, kung agree in property, lalagyan pa natin yan ng DAR clearance, which kinukuha sa DAR. And meron tayong separate video para sa requirements ng DAR clearance. Pag nakuha na natin lahat ng ito, tayo ay pwede na bumalik sa Registry of Deeds para isumite ang lahat ng mga nalipon na requirements. And eto na, title transfer registration na. Yun lang and see you sa next video.